Good morning. Have thine own way, Lord. Nawa nga po mangyari sa atin ang ganitong pagtitiwala na hindi tayo magtiwala sa ating mga sarili. Kadalasan tayo po ay namumuhay, tayo ay nagsisikap sa ating sariling lakas at hindi natin nakikilala ang Panginoon na hindi tayo maaari makagawa ng sarili natin na makapagbibigay sa Kanya ng luwalhati malibang siyang magkaloob sa atin ng kakayanan. Ngayong umaga, nais kong ibahagi sa atin ang Sunday School sa panghuli nating pag-aaral sa katangian o siyam na katangian ng bunga ng Espiritu. Panghuli, ngunit mayroon pang panghuli sa ating talata na pinag-aaralan sa verse 23 nang sabi, laban sa mga ganitong bagay ay walang kautusan. Napakalaga pong pag-aaralan yon. At yun ang panghuli natin sa next nating pagtitipon. Maliban ngayong Sunday ay anniversary natin, si Pastor Rolly ang magtuturo sa atin sa Sunday School at sa message. So, Lord willing, bigyan pa tayo ng buhay sa next Sunday, pagpatuloy natin ang huling bahagi ng ating serie, The Fruit of the Spirit. Ngayon po, ang ating tatalakayin ay yung pinaka masasabi nating kinakailangan sa buhay natin. Ito yung pagtitimpi. Pagtitimpi. Ang sabi po sa banal kasulatan, ito ay pagpipigil sa sarili. Pero kung ating titignan ang kahulugan talaga, yung tamang salita sa Griego, mas gusto ko yung pagtitimpi. Ang pagtitimpi, pinaliwanag ng pagpipigil sa sarili. So, ang pagtitimpi, ito'y lakas ng pagpipigil sa sarili. Dito tayo bumabagsak sa iba't ibang tukso, sa iba't ibang kasalanan, sa iba't ibang pagkakamali dahil kulang tayo sa pagtitimpi. Kaya napakalaga na ating pag-aralan ang bagay na ito. Na alam natin, Galatians chapter 5, ipinapakita sa atin dito ng Diyos sa pamagitan ni Apostol Pablo ang kaibahan ng pagsunod sa gawang laman at pagsunod sa gawang espiritu. Na ang pagsunod sa laman ay patungo talaga sa kasalanan. Patungo talaga sa kasalanan kapag ka ang sinunod natin, yung ating likas na laman, kasalanan talagang patungo dyan. Pero kailangang ang laman din ay naisasagawa natin tungo sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero most of the time, pag ang kiling natin sa laman, patungo talaga sa kasalanan. Nawawala tayo sa Diyos. At ang pagsunod sa Espiritu ay patungo sa kabanalan. Nais kong pakinggan natin ito, mga kapatid, sapagkat dito po nakasalalay ang pang-araw-araw nating ugali at buhay. Pwede bang makahiram ng inyong atensyon? Amen ba? Iiwas muna natin sa ating mga anak, sa mga bagay na ating hawak, sa ating katabi. Please, dito po muna ang atensyon para maunawaan. Amen ba? Okay. So, mayroon pong kabanalan na nahati po sa dalawang bahagi. Ito yung napag-aral natin. Ano yung unang bahagi ng kabanalan? Kung tawagin yan ay definitive sanctification. Kung tawagin yan tiyak na kabanalan. Ibig sabihin, tiyak na tayo binanal na ng Diyos once and for all. Dahil tayo po ay na-justified, Romans 5:1, ang justification minsan lang yon. Pagpapawalang sala o pagiging ganap, yun po ay kabanalan. Definitive yun. Bawat Kristiyano, definitively banal siya sa harapan ng Diyos. Pero, tayo ay nasa buhay pa ngayon, mayroon pa tayong remaining sin, kaya yung ikalawang bahagi ng kabanalan ay progressive sanctification. Ano ibig sabihin ng progressive? Tayo po ay binabanal pa. Malaking capital PA pa. Doon sa definitive na, binanal na, capital NA, tapos na. Pero ngayon po ay may proseso pa. Binabanal pa tayo araw-araw. Now, kailangan nating pakinggan ito dahil
tiyak babagsak tayo sa laman at patungo tayo sa kasalanan everyday kapag hindi natin naunawaan ito. Now, yung progressive sanctification, tayo'y binabanal pa upang maging katulad kay Kristo. Upang mahubog tayo sa anyo ni Kristo. Kung tawagin yan, dapat makita sa atin ang bunga ng Espiritu. Sapagat si Jesus lamang ang nagtataglay ng lahat ng katangian ng bungang ito. Kaya tayo po bilang naligtas, tayo'y nasa progresong pagkapapakabadan upang tayo mahubog tulad kay Kristo. Hindi ka pwede maging tawaging Kristiyano kung hindi ka matutulad kay Kristo. Marami pong umaangking Kristiyano pero yun po ay pag-aangkin lamang, hindi makita si Kristo sa kanyang buhay. Hindi marinig sa kanyang mga labi. Now, dito po sa bunga ng Espiritu, dapat ito yung nakikita natin ng araw-araw. Sabi ni Kristo, kayo dapat maging asin at dapat maging ilaw sa sanlibutan upang makita ng lahat ng tao ang inyong mabubuting gawa nang sa ganon sila din ay matutong sumamba at kumilala sa Diyos na ating sinasampalatayan. Nakita nyo, yung buhay natin ay isang gospel na rin na makakaakay ng mga tao tungo sa Diyos. Kaya dapat makita sa atin yung bunga ng Espiritu. Now, ang bunga ng Espiritu naman, katangiang ito ay nakatuon sa dalawang relasyon. Unang relasyon ay yung pagtutuon natin ng relasyon sa ating Diyos. Andiyan yung bunga ng, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Dapat nakikita ng mga taong yon kung sino yung number one iniibig natin. We cannot serve two masters, only one. Dapat isa lang iniibig natin, ang Diyos. Pag wala ka sa Diyos, nandun ka sa kasalanan. Nandun ka sa laman. Ikalawa, kagalakan. Maraming mga tao nagagalak pag may pera, pag magandang buhay, pero pagka wala pong pera, nawawala sa Diyos, nawawalang kagalakan. Ikatlo, kapayapaan. Kapag mayroong pagsubok, nawawalang kapayapaan, so nawawala sa Diyos. Hindi mo makikita sa araw ng Panginoon. So yun yung relasyon natin, bunga ng Espiritu na nakatuon sa Diyos. At ikalawang bahagi, yung relasyon natin sa ating kapwa. Paano natin tinitignan o tinuturing ang ating kapwa? Number one is pagtitiis. Yan po yung bunga, o katangian ng bunga, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan. Kaamuan po, kaiba sa ating pag-aaral ngayong pagtitimpi. Now, upang malaman natin, muli tayong magbukas ng banal na kasulatan, basahin natin Galatians chapter 5, verse 22 to 23, upang talakayin natin ang pagtitimpi o pagpipigil sa sarili. Basahin natin mga kapatid. Galatians 5, 22 to 23. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Ito po yung sumasalo sa lahat doon sa katangian ng bunga ng Espiritu, pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito yung panghuli natin, laban sa mga ganitong bagay ay walang kautusan. Ito po ang ating tatalakayin, pagpipigil sa sarili o pagtitimpi. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagat narito kaming lahat, bunga po ng aming pagtitimpi na aming pong isinabuhay. Kaya salamat Panginoon na dahil po sa pagtitimpi kami nasa iyo pong paanan upang makinig ng inyong mga salita. Sapagkat mga salita ninyo ang tangi naming kailangan sa buhay upang kami makalakad sa makasalanang mundong ito at kami makalakad ayon sa kalooban ninyo. Kaya tulungan nyo kami, turuan nyo kami, Ama, na magkaroon kami ng pagtitimpi
sapagkat lahat ng bagay kailangan namin ng pagtitimpi. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So talakayin natin ang pangsyam na katangian ng bunga ng Espiritu, walang iba kundi ang pagtitimpi. Pagtitimpi. Ano ngayon ang pagtitimpi? Yun ang una nating tatalakayin. Ano ang pagtitimpi? Ang pagtitimpi ay ang kakayahang pigilan. Pigilan ang ating sarili. Remember, ang sabi nga ni Pablo sa Galatians 2:20, na tayo, tulad ni Pablo, ay kasama ng naipako kay Kristo sa krus. At dahil tayo kasamang namatay kay Kristo, hindi na tayo ang namumuhay sa ating sarili. Remember that? As Christian, si Kristo na ang nabubuhay sa ating sarili. Ngunit, tayo ay nasa laman. Ito laman pa. At ang sabi ni Pablo, ang buhay ko ngayon, nandito sa laman, kailangan kong ipamuhay sa pananampalataya kay Kristo na nasa akin, na siyang nag-alay ng kanyang buhay, na siyang nagmamahal sa akin, upang sa ganon, siya ang mabigyan ko ng kapurihan sa buhay natin. Tanda natin. So, kung tayo Kristiyano, si Kristo ang nabubuhay sa atin, kasamang nabubuhay, ngunit sa ating katawan, mga kapatid, ipamuhay nating sumusunod o sumasampalataya, nanampalataya kay Kristo at sa mga aral ni Kristo at buhay na Kristiyano upang siya'y mabigyan natin ng kapurihan. So, ibig sabihin, pagtitimpi na sa atin, kaloob ng Diyos, na ito'y may kapangyarihang magpigil sa ating sarili upang mabuhay tayong si Kristo ang naluluwalhati sa ating buhay. Tayo'y nagiging katulad kay Kristo. Kaya ang taong nakukontrol ang kanyang emosyon, nakukontrol ang kanyang pagnanasa, nakukontrol ang kanyang kilos upang manatili sa katwiran, siya yung taong may tanda ng pagiging taong lumalakad sa Espiritu. Saan kayo galing kahapon? Nasaan kayo? Kayo ba'y lumalakad sa Espiritu? Kayo makasasagot. Anong ginagawa ninyo? Kayo ba'y nasa kasalanan? Kayo ba'y wala sa presensya ng Diyos? Pag sabing wala sa presensya ng Diyos, walang panalangin, walang pagbabasa. Nasa kasalanan. Ngunit kapag naalala natin, taglay natin ang pagpipigil sa ating sarili, mababago natin yan. Mababago natin. Lumalago tayo as Christ-like. Amen? So, ang pagsunod po sa Espiritu o ang pagkaroon ng pagtitimpi ay tanda na lumalakad tayo sa Espiritu. Kaya nang sinabi ni Pablo, basahin natin ang sabi ni Pablo, sapagkat si Pablo ang isang magandang halimbawa sa atin, bagat the best is Jesus Christ. Pero si Pablo, ang sabi niya, tularan niyo ko tulad ng pagtulad ko kay Kristo. So number one si Christ, pero naipamumuhay ng bawat Kristiyano tulad ni Pablo. Kaya sabi ni Pablo, 1 Corinthians chapter 9, verse 25, sabi ni Paul, ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro, tayo po ay nakikipaglaban sa pananampalataya, araw-araw. Ang sabi ni Pablo, ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira, ngunit tayo'y sa walang pagkasira. Maganda po rito ang paghahambing ni Pablo sa Kristiyano. Ang isang atleta na nakikipagkompetisyon para lamang doon sa koronang nasisira, kung tawagin niyan is wreath, dahon lang yun, pero
papaligsahan nila para makuha yon, tayo po ay tumatanggap ng koronang kailanman hindi nabubulok. Tulad ng atleta, pinipigil ang sarili sa lahat ng bagay. Anong lahat ng bagay? Pagkain. Diba? Di sila pwedeng kumain ng marami o iba-ibang pagkain. Magbabagal sila. Maging sa atin din. Dapat nagpipigil din tayo sa pagkain. Pagpipigil saan? Sa lahat ng bagay. Upang makamit natin. Ito yung sinabi ni Pablo. Ito yung taong mayroong pong pagpipigil o pagtitimpi. Hindi siya nagpapadala sa pansamantalang kagustuhan, kundi nag-focus siya sa kanyang layunin. Ano pong layunin? Na tayo makatanggap ng gantimpala ng ating buhay na walang hanggan. Nasa atin na yung buhay na walang hanggan, and not yet, pero dapat matanggap natin yung gantimpala roon. So sa parehong paraan, tayo bilang Kristiyano ay dapat magpatuloy sa pagtitimpi upang makamtan natin ang gantimpala ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang tanong natin bilang paglalapat sa ating sarili, anong kahinaan mo? Kahinaan mahinang-mahina yon sa atin. Ibig sabihin yung kahinaan yun yung magpapahirap sa atin, yun yung magpapahamak sa atin, na hindi mo natitimpi. Weakness mo na, pero hindi mo makontrol. Hindi mo mapipigilan ng iyong sarili. Kadalasan, kasalanan. Kahalayan ng ating laman. Gusto nating guminhawa sa sarili nating paraan, sa sanlibutang paraan, sa kasalanan sa paraan, at hindi sa paraan ng Diyos. Ano yung kahinaan nyo? Ikaw makakaalam niyan sa iyong sarili. Kahinaan ng laman, ito yung mas makapangyarihan sa kalakasan natin sa espiritual. Pero salamat sa Diyos sapagkat sa bunga ng Espiritu, sinasapo ito ng pagtitimpi upang madaig natin ang kahinaan. Ngunit kung nandun ka sa kahinaan mo, ang tanong ko sa iyo, Kristiyano ka ba? Totoo ka bang Kristiyano? Kung totoo kang Kristiyano, handa kang magpasupil sa Diyos. Handa kang magpatuwid sa Diyos. Ibig sabihin, handa kang magsisi sa ginagawa mo. So nakita natin ang pagtitipi. Ano ibig sabihin ng pagtitipi? Kaiba po sa kaamuan. Sa English nga, meekness is not weakness, but power in control. But self-control, ito po'y pagtitimpi na may kapangyarihang magpigil sa sarili. Iyan po ang ibig sabihin. Kaamuan, ito yung kapangyarihang nakukontrol, bumababa ka, nagiging mapagpakumbaba ka. Pero yung pagtitimpi, ito yung kalakasan at kapangyarihan para pigilin ang iyong sarili. Yun po yun, yung kaibahan. Now, ikalawa na ating tatalakayan, bakit mahalaga ang pagtitimpi? Now, titignan natin doon sa tatlong dahilan. Tatlong dahilan. Una, napakalaga po ang pagtitimpi upang labanan ang tukso. Yun naman talaga ang number one. Napakalaga po ang pagtitimpi. Now, tandaan natin, ang pagtitimpi, hindi ito galing sa atin. Hindi ito likas sa atin. Tayo po ay wala pong pagtitimpi, walang self-control. Lahat gusto natin liyapusin, lahat ang gusto natin. Yun ang likas natin.
Pero pag ikay naging Kristiyano, binigyan ka ng biyaya ng Diyos upang lahat ng gusto ng laman mo ay matitimpi mo, mapipigil mo. So, this is a gift of God, a grace from God. At ang biyayang yun ay wag nating gamitin para magkasala tayo. Total, Kristiyano na ako, pwede na akong magdalawa ng asawa, pwede na akong mangalon niya, pwede na akong tumingin ng mahalay sa mga kababayan. Yan po ay isang kasalanan sa laman. Kailangan dyan ang pagtitimpi. So, kaya napakalaga ng pagtitimpi, number 1, upang labanan ang tukso. Tingnan natin na sinabi ni James, chapter 1, verse 14 to 15. Ganito ang sabi ni Santiago, ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa. Remember this. Ang Diyos, ibinibigay sa atin ng kalayaang tignan ang lahat ng bagay. Tignan ang mabubuting bagay. Tignan ang masasarap na bagay sa ating kapaligiran. Pero hindi ibig sabihin, tinutukso ka ng Diyos para gawin mo yung gusto mo. Ang sabi ni James, ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sariling pagnanasa. Kapag tayo namuhay sa pagnanasa, walang pagtitimpi sa ating sarili. Kaya, ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. Kung wag yung sabihin, ang Diyos siguro pinaubayan niya ako mahulog sa kasalanan ito. Magsaya ako rito kasi malungkot ako. No. Ang sabi diyan, naakit ka sa sarili mo. 15. At kapag ka ang pagnanasang yon ay naipaglihi, ibig sabihin na buo na sa loob mo, gawin mo na yung mali, alam mo nang mali. May nakapagpayo sa yung mali. Pero pinapangatuwir mang tama ang kalooban mo dahil kay nalulungkot. At kapag ka ang pagnanasang yon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, kapag malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. Separate ka again sa Diyos. May kamatayan na nangyari. What is death? What is sin? Sin is death. Ibig sabihin, ikaw ay nahiwalay muli sa Diyos. So, nangyayaring kasalanan. Mahihiya ka ngayon. Mawawalan ka ng lakas na loob. Humarap sapagkat alam mong nagkasala ka. Alam mong mali ang desisyon mo. At alam mong nakakasira ka sa iyong kapwa. At ito pong napakalaga ng pagtitimpi as a Christian, taglay natin ang biyayang ito, kaloob ng Diyos, sapagkat sa ating sarili, hindi natin kaya na labanan ng lahat ng tukso, malibang ang Diyos ang magbigay sa atin ng kakayanan. Pagtitimpi, ito yung bunga ng Espiritu, upang labanan ang tukso. Now, alam natin, ang tukso po hindi maiwasan. Dumarating ito sa lahat ng tao. Subalit ang taong may pagtitimpi, di madaling bumigay sa anumang tukso. Kapag hindi natin napipigil ang ating pagnanasa, hahantong talaga tayo sa kabiguan. Kasalanan talaga ang ating patutunguhan. Tulad ng bata. Tingnan mo ang bata. Mayroon kang candy, isang garapon na candy dyan. Sasabi mo, anak, wag mong gagalawin yan hanggat hindi ako mismo magbigay sa iyo. Nandyan nakikita. Aalis lang ako. Ano gagawin ng bata? Titingin yan. Ngayon, hindi niya kayang pigilan sarili niya. Bubuksan niyang garapon at siya'y kukuha. Isasara niya ulit. Pero ano ipapaliwanag niya? Pawang kasinungalingan ng pangatwiro ng bata na hindi ko ginalaw yan, tinignan ko lang yan. Ganon po ang walang pagtitimpi, namumuhay sa kasinungalingan. Pagkukunwari. At pinapakita siya'y tama, siya isang matuwid na tao. Mabuti siya. But behind that, alam ng Diyos. Anong ginagawa mo?
Jeremiah 17:9, pinaka-wicked ang puso ng tao. Kahit na siya'y Christian, still wicked because we have remaining sin. Nagsisinungaling tayo. Kaya ang tanong sa umagang ito, sa bawat isa sa atin, mayroon ka bang nagawang kasalanan tinatago mo? Nakaharap ka ngayong isang hypocrite. Kunwari mabait ka, kunwari tapat ka, kunwari matalino ka. Anong kasalanan ang tinatago mo ngayon? Well, hilingin mo sa Diyos. Hilingin natin sa Diyos ang pagtitimpi. Kaya bang ibigay na ito ng Diyos? Kaya ibigay sa atin yung action. Sapagkat taglay na natin ang gift na yan. Yan ay bunga ng Espiritu nasa atin. Pero kung ikay nahulog na sa kasalanan, tandaan mo, hiwalay ka sa Diyos. Wala kang kapangyarihan. Kailangan mong magsisi. Kailangan mong madisiplina ka ng Diyos. Kailangan kang linisin ng Diyos. Kung talagang Kristiyano ka, tandaan natin ang sinasabi sa Romans 8:16. Hindi ka matatahimik talaga pag nasa kasalanan ka. Because God has not given us a spirit of kaduwagan. Tingnan niyo ang sabi sa verse 15, Romans 8:15 hanggang 16. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukupkup na dahil dito'y tumatawag tayo, Abba, Father. Every time na nagkakasala tayo, laging lumalapit, ang tapang natin lumapit sa Diyos, tumatawag, God, Father God. Dahil kung anak, ang sabi sa verse 16, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Mayroon ka talagang guilt. Mayroon kang conviction. The Spirit witness with our spirit that we are child of God. Children of God. Kaya nga, upang mapigilan natin ang bugso ng pagnanasa ng ating laman, pray then sa Diyos na mamuhay ka sa pagtitimpi. Sasagutin ba ng Diyos yun? Of course. The Spirit of God bears witness with our spirit we are a child of Him. At ang sabi sa Philippians chapter 2, verse 12 to 13, may nakakita man o wala sa iyo. Ang sabi ni Pablo, gawin ninyo ang inyong pagiging Kristiyano, ang inyong pagiging ligtas, ipakita ninyo sino man kaharap ninyo. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo ng pagnanais at kakayaning gawin upang siya ang maluwalhati. Philippians 2:13, right? Sa tuwing ginagawa natin, naluwalhati ang Diyos. Sapagkat yan din ang kalooban ng Panginoon sa atin, di ba? 1 Corinthians 10:31. Whether you eat or drink or whatever you do all for the glory of God. Yun po yung Kristiyano. Kaya napakahalaga po ang pagtitimpi upang labanan ang tukso. Huwag nating panghawakan yung kanta ni Emil de Papin, o tukso, layuan mo ko. No, ikaw ang lumayo sa tukso. Ikalawa, mahalaga po ang pagtitimpi upang pigilan ang bugso ng ating damdamin. Pigilan ang bugso ng ating damdamin. Buhay tayo eh. We are citizen of heaven, at the same time citizen of the world. Nandito pa tayo sa mundo. Bagamat tayo ay nasa langit, kailangan tayong mamuhay bilang makalangit sa mundong ito. Proverbs 29:11, ganito po ang pagkakasabi.
Ang sabi ni Solomon, ang matalinong tao na nagtuturo sa atin bunga ng kanyang experience na kamalian. Si Solomon yata ang nakaranas ng lahat ng karangyaan sa buhay, pero nakita niya, sabi niya, walang mabuti. All things are meaningless under the sun, not beyond the sun, kundi under this world only. All things are meaningless. Kaya ang sabi niya, inilalabas ng mangmang ang buong galit niya. Ngunit ang marunong ay nagpipigil at nagpapahinuhod. See? Ang isang Kristiyano na mayroon pong taglay na pagtitimpi, hindi siya mangmang. Dahil ang mangmang, buhos ang galit niya. Isip, salita, gawa, mata, kilos, galit lumalabas. Yung pagnanasa niya sa kapwa, sa babae, lumalabas sa kanyang pagkatao. Nagpapakita agad ng motibo. But ang isang taong marunong, nagpipigil at nagpapahinuhod. Kaiba po yun. So, kailangan natin pagtitimpi upang pigilan ang bugso ng ating damdamin. Ang taong mangmak, madaling magalit. Ngunit ang marunong, nagpipigil ng damdamin. Napakaraming relasyon ang nasisira. Bakit nasira ang relasyon mo sa iyong pamilya? Kadalasan sa atin na isang mapagkunwari, tayo po'y nagtatago ng kasalanan ating isinisisi sa ating kapwa. At kapag ang ating kapwa hindi makatiis, umalis. Hindi dahil siya'y makasalanan, kundi tayo'y nagtatago ng kasalanan. Maraming relasyon ang nasisira dahil wala pong pagpipigil ng bugso ng damdamin. Tignan niyo si Samson sa Bible. Si Samson nasa kanya ng lakas, nasa kanyang Diyos, nasa kanyang biyaya ng Diyos, pero yung bugso ng damdamin niya sa iba't ibang babae, hindi mapigilan. Gumagawa siya ng ibang paraan. Pinupuntahan yung pinakamalayong lugar. Maabot at makuha lamang ang isang babaeng gusto niya. Pamilya niya, giniba. Sarili niya. At sinisisi niya yung mga babae. Sinisisi niya ibang tao. Pero totoo, siya, si Samson, ang may problema. Ngayon, tingnan mo sa iyong sarili. Sinong sinisisi mo? Bakit nagkakaganyan ka? Ikaw makakasagot niyan. Sapagkat nakikita ng Diyos, napakalinaw sa kanyang mga mata. Yung ginagawa mo, napakalinaw sa kanyang pandinig, lahat ng sinasabi ng puso mo. He knows everything. Ang magkaibigan, lagi kong sinasabi, hindi sa lahat ng panahon ang asukal ay matamis. Niniwala ba kayo nun? Hindi sa lahat ng panahon ang asukal ay matamis, ito'y pumapait. Sa sobrang tamis, pumapait ito. Gayon din ang mag-asawa, gayon din ang magkaibigan. Kung walang nagtitimpi ni isa, pumapait ang relasyon na magkaibigan. Pumapait ang relasyon na mag-asawa. Kung walang nagtitimpi na isa. So paano mo ngayon mapipigilan ang bugso ng iyong damdamin sa iba, sa iyong kapwa?
paano ito mapagtatagumpayan? Hindi sa sarili natin lakas, tanda natin. Ang pagtitipi, hindi sa atin. Lagi nating tandaan, at ito rin ang slide kong tinatandaan sa sarili ko, Galatians 2:20, number 1. Ako'y kasamang napako na kay Kristo sa krus. Hindi na ako ang nakatira sa aking sarili, kundi si Kristo. At ang buhay ko ngayon na aking pinamumuhay ay pinamumuhay ko sa magitan ng pananampalataya sa isang taong namatay, umibig sa atin upang siyang lagi kong mabigyan ng kapurihan. Hindi na ako eh. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Si Kristo na. Tandaan, Kristiyano. Kristiyano ka. Hindi na ikaw ang nakatira sa iyong sarili. At kung hindi ka pa Kristiyano, then dapat kang dumapa, magpakababa. Panginoon, patawarin niyo ako sa aking pagbukunwari. Tulungan mo kung iligtas ako, Panginoon. Nang sa ganun, ikaw ang totoong manahan sa akin. At ang buhay ko ngayon sa laman ay may pamuhay ko sa pagtitiwala sa iyo sa araw-araw na buhay. Then, magkakaroon ka ng conviction sa iyong sarili. The Spirit bears witness with your spirit. Romans 8:16. Kasi kung wala pong Espiritu na lagi nagko-convict sa iyo sa araw-araw, napakalaya mong gawin. Ano mang bugso ng damdamin, ano mang tukso, malaya kang gagawin. Dahil wala kang totoong relasyon sa Kanya. At pangatlo, mga kapatid, kailangan natin ang pagtitimpi upang labanan ang pagnanasa. Pagnanasa ng laman. Sa Tagalog, mabuting balita, kahalayan. Pero sa King James na Tagalog, kalibugan. Ang kalibugan hindi lamang sa sex, kundi sa material things. Ano mang pagnanasa. Pag sinabing kalibugan, mga kapatid, huwag nyo kong kunin doon sa kamalian. Yun po yung hangarin pagnanasa mo, hindi mo pipigilan hanggat hindi mo nakuha. Hanggat hindi mo naangkin. Ang Bible hindi kinahiya yung salitang ito. Kaya, dapat nating sabihin at angkinin ang katotohanan ito. At ano pong pagnanasa ang ginagawa po ng kaaway natin? Saang pagnanasa ito? Hayaan nating salita ng Diyos mismo magsasalita sa atin. 1 John chapter 2, verse 16. Simulan natin sa 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Tingnan niyo yung pag-ibig doon sa sanlibutan. Kaiba po sa pag-ibig na bunga ng Espiritu o sa Diyos. Ito yung pag-ibig na ito, mga kapatid, pag-ibig po ng sanlibutan. Yung likas. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, niya mga bagay na sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. So, may pagkakaiba po yung love of God and our love of the world. Wala po yung pag-ibig ng Ama sa umiibig sa sanlibutan. Sapagkat, ang lahat na nasanlibutan, ang masamang pagnanasa na laman. Yung pag-ibig po sa sanlibutan ay binago po ang pagkakatulad nito, nagiging lusts. Lusts of the flesh. Pagnanasa ng mga mata at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So nakita niyo yung lusts, kahalayan, pagnanasa, wala pong pag-ibig ng Ama doon. Pero tayo, as a Christian, nasa atin pa rin yung pagnanasa niya. At dahil doon, hindi natin naiibig ang Diyos as number one, na yan ang kanyang utos, love God above all with all your heart, with all your soul, with all your souls,
with all your spirit, yun po yung loves of God. Pero sa atin po, ang love natin is lust sa ibang bagay. Kaya ang Diyos wala doon. Kaya ang pagnanasa rito, yung kalibugan dito ay sa laman, anong gusto natin, bagay, material things, at ang kalibugan natin sa ating mga mata. Pagnanasa sa mga mata, ambisyon, hangarin, bagay, tao, at pagmamataas sa buhay. The same. Lust pa rin. Wala ka sa Diyos. Dahil alam mong, mas kailangan mo to kaysa sa Diyos. We cannot love the world at the same time loving God. No one can serve two masters. Paano yung pastor kung ang trabaho ko ay may linggo, sa linggo talaga? Then pray! Ipanalangin mo, Panginoon, kung naibigay mo sa akin ang trabahong ito, ay kaya mo rin ibigay sa akin na malulwalhati kayo sa ibang araw. Bigyan niyo ako ng trabaho na higit kong maibig kayo kaysa sa magkaroon ako ng pagnanasa sa trabahong ito na hindi kayo ang naiibig ko. Kung naibigay sa atin ng Diyos ang kaligtasan natin na walang makapagbibigay maliban sa Diyos, how much more kung ipapanalangin natin ang ating trabaho? Magagawa niya ang ibigay. Pastor, mahirap kasi alam mo, dito na kami nabubuhay. Ang sabi ni Kristo, hindi kasi kayo humihingi sa akin. Ask. And it shall be given. Kaya totoong Kristiyano ka, hanapin mo na ang Diyos ang maibig mo ng higit sa lahat. Maraming wala sa prayer meeting. Maraming wala kung Sunday. Dahil mas inibig nila yung ikabubuhay nila. Hindi ka mabubuhay magpakailanman sa trabaho mong yan. Ang mabubuhay ka magpakailanman sa relasyon mo sa Diyos. So, napakalaga pong pagtitimpi upang labanan ang pagnanasa ng laman. Yan ang realidad ng sanlibutan. Maraming bagay ang magpapalayo sa iyo at magpapahina sa iyo sa relasyon mo sa Diyos dahil sa ibang iniibig mo kaysa sa Diyos ang iniibig mo. Pero hindi ko sinasabing mali ang magkaroon ng trabaho kung Sunday kung yan po ay ayon sa providence of God. Kung kinakailangan lang talaga, minsan lang. Kailangan mong, halimbawa, pupunta ng abroad, kailangan ka ng kumpanya, nasa abroad ka. Hindi yan araw-araw. Yan ay providence of God. Providensya ng Diyos na mawala ka minsan. Magkasakit ka. Huwag naman yung sakit lang ng kuko, sakit lang ng konting ubo, konting sipon, hindi ka na-attend. That is not providence na magiging paraan para hindi ka nasasamba. Pwede ka pa rin lumakad, pwede ka mag-mask. Dahilan na lang yun. Providence, alam natin providence of God, nagkasakit ka dahil nais ng Panginoon magpahinga ka muna, sobra ka na sa trabaho. Nais ng Panginoon manahimik ka muna, magkaroon ka ng personal devotion. Marami, sabi, mag-ano lang kami, Pastor, mag-live streaming. Oo, live streaming nga. Pero, kung maalala nyo yung pandemic, nung tayo po yung nasa live streaming, paano kayo sumasamba? Di ba nakabihis kayong maayos? Bakit? Nasa bahay ka lang, pwede ka magtsinelas. Haharap ka sa Diyos, nakatsinelas. Harap ka sa Diyos kung hindi nakabihis. Pero habang tumatagal sa live streaming, nasa kusina na, nagme-merienda, hindi na nakikinig. Di lalo ngayon,
Hindi na tayo sumasamba. Pero meron ako isang tao, kilala. Kahit siya nasa ibang lugar, sinamahan yung kanyang anak. Pero sinabi niya sa akin, iniwan niya anak niya sa lugar na yon at nag-travel pa napakahaba ilang kilometro para lang magkaroon ng sarili nilang makinig sa prayer meeting. Yan ay pagsamba. Bihis siya, kompleto. Tayo po yung maharap sa presensya ng Diyos, hindi sa tao. Kung ako'y nakabihis man, anumang araw, prayer meeting, Sunday, nakabihis, hindi dahil para sa inyo. Pastor, lagi spotting. Hindi mo ginawa ito para sa inyo. Ginagawa ko ito dahil ako'y representative ng Panginoon. Maging kagalang-galang ako sa presensya niya. Maging banal ako sa tingin man lamang sa aking itsura sa presensya niya. Hindi ko siya sinusuotan ng short pants pag ako magpipreach. Kung ikaw kalimbawa ahente ng sabon at sinasabi mo sabon ito ay talagang dilinis ang damit mo, katawan mo, tapos nagkikitata ang kwelyo mo, presentable ka ba sa mga customer? Pero ako hindi ako tumitingin sa tao kung presentable sa tao, tinitingnan ko presentable ba ako sa Diyos. Sa salita, sa isip, sa gawa, sa kasuotan. Kailangan natin tamang pagnanasa para sa Diyos. Marami pong gustong yumaman tulad ng isang negosyante. Inaalok siya ng mga tao upang madaling yumaman, pero madaling tiwaling transaksyon upang mabilis na yumaman kahit walang Panginoon. Pero hindi siya pumayag, siya ay mayroong pagtitimpi. Sapagkat ang tunay na kayamanan ay wala sa material, kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang tunay na kayamanan. Anong mga material na bagay ang nagiging hadlang sa iyo upang mas pahalagan mo kaysa sa presensya ng Diyos, kaysa sa relasyon sa Diyos? So paano natin mapapalago, ikatlo mga kapatid, paano natin mapapalago ang ating pagtitimpi? Kung paano po natin napapalago ang ating kamuan, the same with pagtitimpi. Number 1, panalangin. Number 1 is prayer. Napakalaga po talaga ang panalangin. 2 Timothy chapter 1 verse 7, ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Tingnan nyo, kapag tayo po ay nananalangin, ang espiritu ng Diyos dumarating sa atin na hindi po ito kaduwagan, kundi may kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa ating sarili. Yan po yung dumarating sa atin. Kaya napakalaga ang manalangin. Bilang Kristiyano, lagi nating tandaan ng pagpipigil sa sarili ay hindi natural sa atin. Hindi ito natural sa atin. Hindi ito dahil sa ating pagdidika. Ito po ay kaloob ng Diyos sa katauhan ng banal na espiritu na siyang nananahan sa atin. Ito'y kaloob ng Diyos through the Spirit. Sapagkat kung tutusin ang totoo nating kalagayan dati, we are dead spiritually. Tayo po'y patay. Ephesians 2:1. Patay tayo sa ating pagsalangsang, pagiging rebelde, at patay tayo sa ating kasalanan, yung ating actual sins. At yung kasalanan ang pumatay sa ating spiritual na kalagayan, spiritual na magkaroon tayo ng communication sa Diyos. Wala tayo noon.
Pero nung tayo po'y buhayin ng Panginoon, isinilang na muli kasama po ang ating buhay na walang hanggan. Ang Espiritu. Kaya tayo mayroon ng koneksyon sa Diyos. Tayo po'y patay, walang matuwid, wala kahit isa. Bawat isa, lahat ay lumalayo sa Diyos. At ngayon, sabi ni Paul, ako'y kasama ng ipinako ni Kristo at hindi na ako nagmamayari sa aking sarili, kundi si Kristo. Nandiyan na sa akin ang Espiritu ni Kristo. Kaya ang buhay ko ngayon ay aking ipinamumuhay sa pananampalataya upang mabigyan ng kapurihan ng Diyos. Sapagkat hindi ako binigyan ng Espiritu ng kaduwagan upang maduwag na muli, kundi ako binigyan ng Espiritu na nagpapatotoo sa aking Espiritu na ako'y kanyang anak. Kaya nga sa lahat ng aking ginagawa, kumain man uminom o ano mang dapat kong ginagawa, ay dapat ginagawa ko sa ikapupuri ng Diyos na nagmamahal sa akin. Kaya napakalaga po mga kapatid, ang araw-araw na manalangin sa Diyos, sapagat ang Diyos kasama natin, siyang gumagawa sa atin ng pagnanais at kakayanang gumawa alang-alang sa kanyang dakilang pangalan. Philippians 2:12-13. At hindi lamang basta panalangin, kundi ikalawa, pagdisiplina ng sarili. Pagdisiplina, meaning to say, ito yung pagsasanay natin araw-araw. Lagi nating sinasanay ang manalangin, lagi nating sinasanay ang magtimpi sa ating mga sarili. 1 Corinthians 9:27, ang sabi ni Pablo, again, si Pablo ay isang magandang halimbawa natin sapagkat si Kristo ang kanyang tinutularan. Ang sabi ni Pablo, ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin. See? Paano natin aalipinin ang ating flesh? Kung mamuhay tayong nasa pananampalataya kay Jesus, sundin natin palagi ang kanyang kalooban. Ganun po yung pagsupil ng ating pong laman. Sabi ni Paul, ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Iba si Pablo. Ayaw niyang mangaral na maging katitisuran siya. Pag nangaral siya, ginagawa niya ang kanyang ginagawa. Hindi siya nangangaral para itaas lang kanyang sarili tungkol sa kanyang ginagawang kamalian. Ginagawa ko minsan yan. Sinasabi ko sa aking sarili, ako din mga kapatid, hindi rin ako kakatin ng prayer meeting. Pero salamat sa Diyos. Pero until now, hindi mo pa rin ginagawa. Ang sabi ni Pablo, supilin mo ang iyong sarili. Baka pagkatapos mo mangaral, ikaw mismo ay takwil ng mga Kristiyano. Kaya si Pablo halos sinasanto ng mga mananampalataya dahil isa siyang halimbawa. Kung paano siyang tumutulad kay Kristo, hindi siya nasanayang magsabi. 1 Corinthians 11:1. Di ba? Sabi niya, tularan mo ko, tularan ninyo ko tulad ng pagtulad ko kay Kristo. Kaya, mga kapatid, disiplina sa sarili. Ang pagsasanay, napakalaga ito. Sapagat, tulad ng halimbawa, yung pagigitara, gusto mong maging gitarista, gusto mong humusay na gitarista, hindi pwedeng sabihin paghawak ng gitara, marunong ka na magkiliti-kiliti sa gitara. Yung plucking lang. Plucking, no? Sarap pakinggan. Nakita ba kayo ng ganito? Bilis, ano? Bakit nagawa nila yon? Pagsasanay. Pagsasanay. Ang mga pastor na mahusay mangaral, alam pa paanong hati-hatiin ang teksto, hindi lundag sa teksto, kundi yung text hinahati talaga. Makikita mo, nababasa mo sa text na yun ang kanyang pinagalan. Bakit? Pagsasanay. Kaibang pagsasanay pagdating sa word, sa pagkasama mo, banal na Espiritu magtuturo sa iyo.
Marami kang alam, pero kung saan mo galing nakuha? Hindi sa ikaisipan ng Espiritu mula sa iyo, kundi sa ibang tao. Why not sanayin mo, pag-aralan mismo, at maging dependent ka sa Espiritu Santo, ano bang itinuturo sa iyo ng teksto niya? Kailangan pagsasanay. Lahat ng bagay, simulan natin sa maliit na hakbang. Maliliit. Iwasan ng mabilis sa mga bagay. Dahan-dahan. Kontrolin ninyo ang inyong oras sa social media. Bukas, eleksyon. Nawa makita sa inyo ang pagiging citizen of heaven. Huwag kayong makiayon sa kaisipan at takbo ng sanlibutan. May kanya-kanyang kulay. At magbablog kayo sa nakikipagtalo. Ini-express mo yung katwiran mo sa maganda mong kandidato. Kung sinong kandidato mo, hindi yan trabaho natin. Ang trabaho mo is to be obedient sa God na magpasakop sa ating gobyerno. Bumuto ka, karapatan mo yan. But, huwag kang manghawak o paglaban ang iyong karapatan sa pinili mong politika. Mamili ka ng politiko at ibase mo sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Hindi mo ibabatay doon sa prinsipyo kung anong gusto mo, kung sinong gusto mo, anong kulay. Yan ang Kristiyano. Nakakalungkot. Marami sa YouTube, mga pastor, mga ngaral, nagipagtalo sa kanilang politika, nagipagtalo sa kanilang mga kulay. Hindi natin gawain yan. Number 1, Romans 12:1 and 2. Kundi sundin natin ang Romans 12:1 and 2. Pero ang kasunod nun, Romans 13, verse 1 to 7. But our goal and our duty is 1 Timothy chapter 2, verse 1 and the following. Pray for our leaders. Hindi ka magipagbugno dyan sa social media para ipala mong mas mahusay yung kulay mo. Yes, you are a citizen of this world. But remember this, you are a citizen of heaven. Dapat doon ka makita na nagliliwanag ka sa iyong pagiging Kristiyano. Nakikitang salita mo bilang salita ng langit na mababasa ng mga tao. So sa ating pagtatapos mga kapatid, balik ko lang ang buod ng ating pag-aaral sa pagtitimpi. Pagtitimpi ay malaga upang mapaglabanan ang tukso at kasalanan. Pagtitimpi po kailangan pagpipigil sa sarili. Then ikalawa, pagtitimpi ay tumutulong sa atin na magkaroon ng maayos na relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Yes, mayroon tayong pag-ibig, mayroon tayong faith, pero kung walang pagtitimpi, mahirap. Ikatlo, pagtitimpi ay tanda ng taong lumalakad sa Espiritu. Lumalakad na lumalarawan kay Kristo. So, ano dapat natin gawin? Magsimula tayong humakbang sa maliliit na bagay na pagtitipid. Diyan tayo magsimula. Sapagkat kung tayo'y napagkakatiwalaan sa maliliit na bagay, tayo'y maging karapat-dapat sa malalaking pagtitimpi sa buhay. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita. Sapagkat salita nyo lamang, Amang, siya makapagpapalaya sa amin. At tulungan nyo kaming maging mapagpakumbaba. Tanggapin ang aming mga napakinggan at hindi ipaglaban ang aming sariling kaalaman. Sapagkat kababaan po ang siyang tamang solusyon upang makapagsimula
sa biyayang pagtitimpi sa aming mga buhay. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.